Nararamdaman ni Gisay Kunlan. Nararamdaman niya. Nararamdaman niya sa katawan ng kaharap niya. May isang bagay na nagmula sa parehong pinagmulan ng Long Wen Fidngis na nasa kanya. Higit pa rito, nararamdaman din niya na walang aura ng pagsasanay kay Gisay Kunlan. Sa madaling salita, ang pinakamalaking epekto ng Long Wen Fidngis na ito sa kanya ay walang silbi. Nararamdaman din ni Gisay Kunlan ang tingin ni Tiulin. Kumunot ang noo niya at nagpakita ng matinding pagkasuklam. Napansin din ito ni Gisay Kun. Nanlamig din ang kanyang mukha. Hinarang ang tingin ni Tiulin kay Gisay Kunlan. Tiulin, binabalaan kita. Huwag kang magkaroon ng masamang balak sa kapatid ko. Napansin ni Tiulin na masyado siyang nagpapadala sa kanyang emosyon. Kaya dali-dali siyang bumawi ng tingin at humingi ng paumanhin. Pasensya na, pasensya na. Hindi niya maaaring sabihin dito ng direkta na mayroong bagay na gusto niya kay Gisay Kunlan. Dahil si Gisay Kun ay isang taong maaaring magsanay. Kung malaman niya na ang Long Wen Fidngisu ay maaaring mapabilis, ang pagsasanay at agawin ito ay magiging masama. Dahil nakatalikod si Tiulin kay Tidiwinhai. Kaya hindi niya nakita ang tingin ni Tiulin. Nang tumingin siya kay Gisay Kunlan, nararamdaman lang niya na ang kapaligiran ngayon ay lalong nagiging hindi tama. Kaya tumingin siya sa akin at sinabing, sige, Hotide, mauna na ako. Mag-usap kayo. Pagkatapos ay hindi na ako hinintay na sumagot at umalis agad. Natatakot siya na si Gisay Kun ay narito. Dahil sa galit ay saktan siya. Nang makita ni Tiulin ang eksenang ito, dali-dali rin siyang sumunod. Pagkaalis ni Tidiwinhai at Tiulin, ang kapaligiran sa paligid ko ay bahagyang lumuwag. Hanggang ngayon ay medyo naguguluhan pa rin ako. Hindi ko maintindihan. Si Ifdongbihi Sangwin Kisi. Parang walang pakiramdam. Bakit bigla na lang akong hinanap? Pero kakaiba man, hindi maitatanggi na. Ang lakas ng kaharap niya ay pinakamalakas din sa organisasyon. Higit pa rito, ay isang tapat at matatag na general. Bigla kong naisip ang isang bagay. Sumama ang loob ko. Si Kisilin ay nagpakita ng mag-isa sa party kaya malamang ay dahil sa pang-aakit ng ibang lalaki. Mula doon ay sumama siya upang makapasok. Kung narito rin si Ifdongbihi, kung gayon, iba na ang sitwasyon. Sa bawat pagpapadala, kinakatawan din ni Ifdongbihi si Dead Van Thu. Nagdadala ng napakahalagang utos. Na isang utos na hindi maaaring mabigo. Sa madaling salita, palihim kong tiningnan ang lahat. Sa party na ito, maraming miyembro ng organisasyong FVV ang nakapasok. Ano ang layunin nila? Gusto rin ba ng Wen-i na kontrolin ang Seiyan-in? Sumasakit ang ulo ko. Akala ko na ang mga mata ni Dead Van Thu ay hindi na nakakakita. Kaya walang paraan upang gawin ang isang bagay. Tulad ng Sangwin Mithi. Pero ngayon parang hindi. Isipin ulit, isipin ulit. Tiyak na may mahalagang bagay sa panig na ito. Parang malapit ko nang maalala kung ano. Lumapit si Gisay Kun. Nakasuot ng ngiti sa kanyang mukha, say Hotide. Interesado ka bang sumali sa militar? Nagulat ako at naputol ang aking pag-iisip. Tiningnan ko ang nakangiting mukha ni Gisay Kun. Agad kong naintindihan na ang pagsali sa militar na sinasabi niya ay malamang na gusto niya akong sumali sa departamento ng ISI. Ang lakas na ipinakita ko ay nagpapakita na sa kanya na isa akong igi. Nang akmang tatanggi ako, parang may naisip ako. Kaya hindi ako tumanggi o sumang-ayon. Basta sinabi ko ng malabo, sali sa militar. Pag-iisipan ko. And Linhai. Pagkarinig niya nito ay hindi niya matiis. Kung magsusundalo ka, wala nang lalaki sa bahay. Hindi pwede, hindi pwede. Kuya, hindi ka maaaring maging sundalo. Paano na kami ng ate ko kung aalis ka? Agad na sumigaw si Dedlinhi at yumakap sa akin. Pagkatapos ay tinitigan niya si Gisay Kun. Bakit ka nagbibigay ng ganitong masamang ideya sa kuya ko? Si Gisay Kunlan. Sa pagkakataong ito ay yumakap din sa braso ni Dedlinhi. Ipinagkanulo ang kanyang kuya.
Linhi, masama talaga ang kuya mo. Dati tuwing umuwi siya ay may dinadala siyang sundalo. Tumanggi na nga yung tao, kinukulit pa rin niya. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Gisikon. Ang batang ito, halata naman. Kanina lang kung ano-ano ang sinasabi na pinakagusto niya ako. Mas maganda pa rin siya noong bata pa. Pero paglabas niya, hirap na hirap siyang makahanap ng isang talentong gusto niya. Ayaw niyang sumuko. Kaya sinabi niya sa akin, si Hotide. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Pagkarinig ko nito ay tumango ako, sige. Pumunta kami sa isang sulok ng party. Dumiretso si Gisekon sa punto at sinabing, say Hotide. Alam mo ba na sa mundo? Maliban sa mga ordinaryong tao. Mayroon ding tinatawag na igi. Direkta siyang nagsalita ng ganoon. May pagsasaalang-alang din siya. Dahil akala niya na ang pamilya Q ay nangungunang pamilya sa Gianghay. Ang nag-iisang anak na ito ay hindi. Hindi alam sa mundo na mayroong igi. O alam ang ilang impormasyon tungkol sa igi. Siyempre, nagkakamali si Gisekon dito. Dahil ako sanguine Tite, ay talagang protektado ng mabuti. Kaya hindi ko alam ang impormasyon tungkol sa igi. Nahumantong sa katotohanan na ako hanggang sa kamatayan. Ay isa pa ring walang silbi na walang alam ang pagsasanay. Pero ano ang kinalaman nito sa paghila mo sa akin para sumali sa militar? Umiti ako. Susunod, hindi mo ba gustong sabihin sa akin kung ano? Nakikita mong isa akong talentong nagsasanay ng Kaya gusto mo akong hilahin para sumali sa departamento ninyo. Nang marinig ito ni Gisi Ikon, nagpakita ng hiya sa kanyang mukha. Talagang ganoon ang balak niyang sabihin. Nakikita niyang alam ko ang lahat. Kaya hindi na siya nagpanggap na mataas at mahirap abutin. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa totoo lang, katulad nga ng iniisip mo. Noong tinuturuan mo si T. Chailan, dapat napansin mo na ang lakas mo. Ay hindi tama, di ba? Nag-isip ako at sumagot. Araw-araw nag-gym din ako. Halos isumpa ni Gisikon. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ngumiti ng matamis, haha. Walang kinalaman ang pag-gym mo dito. Malamang na nagising na ang tunay. Ki sa iyong katawan. Nagpanggap akong nag-aalinlangan at hindi maintindihan. Gising ang tunay na ki. Nakitang ganoon, matyagang nagpaliwanag si Kihekon. Ito ay isang pangyayari na natuklasan namin sa departamento ng nitong mga nakaraang taon. O nagbigay ng konklusyon noon pa man. Naniniwala kami na kung gusto mong maging isang igi. Kung gayon, kailangan mong hakbang-hakbang na pag-aralan ang mga sinaunang teksto na iniwan ng mga immortal. Upang magsanay ng tunay na ki. Pero sa mga nakaraang taon, nabaliktad na ang ideyang ito. Sa pagsasalita nito, ang tono ni Gisekon ay medyo nagiging emosyonal. Tiningnan niya ako. Napansin na may ilang ordinaryong tao. Sa ilang sitwasyon. Sa kanilang katawan, kusang loob na nagigising ang tunay na ki. Mula doon ay naging likas na igi. Ang pangunahing gawain ng aming departamento ngayon. Isa sa mga ito ay upang hanapin ang mga likas na igi. Nakusang loob na nagising ng tunay na ki na ito. At dalhin sila sa departamento ng pagsasanay. Upang maging mga bayani na nagpoprotekta sa katatagan ng lipunan. Pagkarinig ko nito ay tumango ako. Kung gayon, ako ang purong likas na igi na sinasabi ninyo. Nakita na ako ay may intensyon. Ang mga mata ni Gisi Ikon ay kumislap sa kagalakan at sinabing tama. Naiintindihan mo ng mabuti, napakaganda. Kung gayon, sumasang-ayon ka bang sumali sa amin? Inaasahan niya akong tiningnan. Nag-isip ako at nagbigay pa rin ng malabong sagot. Hindi pa ako nakakapag-isip ng mabuti. Kahit na tulad ng nakikita mo. Tinungo ko ang bata at mumiti sa direksyong ito. Malapit na akong ikasal, kailangan kong bigyan ng importansya ang pamilya. Sinundan ni Gisekon ang tingin ko. Agad siyang nagulat sa nakita niya, ang panganay na anak na babae ng pamilya Did, si Dredthanthu. Hindi ko akalain na magkakatuluyan ang dalawang pamilyang ito. Ngumiti si Gisekon at nagpakita ng pag-unawa. Well, palagi kitang tinatanggap sa amin. Basta may intensyon ka. Maaari mo akong tawagan.
Pagkatapos ay inilabas ni Gisee Kun ang kanyang telepono at binuksan ang WeChat. Ninisyan ako, magdagdag tayo ng kaibigan para madaling makipag-ugnayan. Pagbalik sa tabi ni Deadlin Hai. Kuya, sinabi mo ba? Gusto mo talagang maging sundalo? Tarantang nakatingin sa akin si Deadlin Hai. Takot na tumango ako. Pagkarinig ko nito ay umiling ako at nang asar. Hindi ako aalis, mayroon akong magandang ate katulad mo. Hindi ko kayang umalis. Nakita ni Deadlin na pinupuri ko ang kanyang ate. Parang pinupuri rin siya. Masaya siyang tumawa. At lumuwag din ang kanyang loob. Hihe, alam ko na hindi mo kami kayang iwan. Tiningnan ni Gisee Kun ang tagpo. Sa harap ng kanyang mga mata ay ngumiti siya sa kanyang puso. Parehong paano niya tinitingnan si Gisee Kun sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paghanga. Humugot siya ng malalim na hininga sa kanyang puso. Buti na lang. At sa sandaling ito, nagsimulang magbago ang ilaw ng party. Kumikislap ang ilaw at nagsimulang dumilim ang buong lugar. Kasabay ng pagbabago ng musika. Ang mga spotlight ay nagtipon sa entablado ng ballroom. Nag-react din ang mga tao. Malapit na bang lumabas ang Chairman Han? Nabalitaan ko na gusto niyang i-anunsyo ang susunod na tagapagmana, hindi ko alam kung totoo ba. Tiningnan ko rin. Sa aking mga mata ay nagpakita ng mahirap unawaing kahulugan. Sa totoo lang, ayon sa iniisip ko, dapat na mamatay si Vim Hong. Pagkatapos ay hahalili si Long Tifin sa Phiem Van Hin. At ako ang kokontrol sa Phiem Van Hin. Pero ngayon parang hindi. Halata na malapit nang maging katulad ng pag-unlad sa ngayon sa Nguyen I. Hindi ko lang alam kung paano gagana si Fan Thu. Tama, tungkol kay Fan Thu. Pupunta rin ba si Fan Thu sa party na ito? Nang maisip ko ang puntong ito. Hindi ko alam kung bakit. Nang maisip ko na maaaring narito rin si Fan Thu. Agad na umusbong sa aking puso ang mahirap ipaliwanag na kagalakan. Kaya tiningnan ko ang paligid. Umaasang makita siya. At sa pagkakataong ito, sinimulan na rin ng host ng party ang kanyang pambungad. Yumakap si Deadlin Hai sa braso ni Gisee Kun. Magkasamang nakaupo sa upuan ng party. Pagkarinig nilang dalawa ay nagsimula silang mainip. Ang estilo ng pananalita ng babaeng ito. Bakit parang eksaktong-eksakto sa sinasabi ng aming punong guro sa seremonya ng pagbubukas? Sila ba ay nag-imbita ng parehong manunulat ng draft? Pagkarinig dito ni Gisee Kun ay ngumiti siya. Siguro ginawa ng parehong studio. Tahimik na nakinig si Gisee Kun. Malapit nang mapalitan ang may-ari ng Sin Ven In. Ang lalaking tinatawag na Dim Deng, sa wakas ay hindi na nakayanan ang pagkaluma ng panahon. Tiningnan ni Gisee Kun si Deadlin Hai. Sa kanyang mga mata ay nagpakita ng awa. Kawawang bata, dumaan sa pangyayaring iyon. Hindi ko alam kung alam ba ito ni si Ho Tidid. Nang maisip si Ho Tidid. Tumingin si Gisee Kun sa kaliwa at kanan at agad na natigilan. Nakita niya na ang posisyon na dating tinutukoy ko ay walang laman. Sa kabilang banda, tiningnan ni Maituit ang host na umakyat sa entablado. Nang patayin ang ilaw. Naintindihan din niya na ang gabing ito ay ang oras para kumilos sila. Iyon ay sinabi kay Jan Fan Thu sa tabi, Panginoon. Maaari na tayong magsimulang kumilos, may panahon pa bago umakyat ang pinuno ng Si Ven In sa entablado. Sa pagitan ng panahong iyon, ang panonood ng mga talumpati at pagtatanghal. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos tayo. Pagkarinig nito, tahimik na tumango si Fan Thu. Ang party na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi, may ilang artista at bituin na magtatanghal. Sa pangalawang bahagi, lalabas ang pinuno ng Sin Ven In. At ang kailangan nilang gawin ay bago umakyat si Vim Hong sa entablado. Kontrolin siya. At gawin siyang sunod-sunuran ng ihif. At ang paraan ay napakasimple. Dinilat ni Van Thu ang kanyang mga mata. Ang mga rune sa kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga asul na mata ay lumitaw sa gabing ito. Gamit ang kakayahan ng ihididid. Sinisip-sip ang pinagmula ng buhay ng ibang tao. At ibinabalik ito sa pinuno ng Sin Ven In. Sa proseso ng pagbabalik, hindi lamang mapapahaba ang buhay ng kaharap.
Maaari ring makuha ang layunin ng pagmamanipula sa kaharap. Ito ay isa sa mga kakayahan ng mga matang ito. Ay isang kakayahang magpalitan ng pantay na halaga. Higit pa rito, ito ay sapilitan. Kalmadong nag-utos si Deng Thanfu na maghandang kumilos. Para sa pagkilos na ito, nagpakita si Deng Thanfu ng labis na kumpiyansa sa dilim. Walang sinuman ang maaaring makatuklas sa kanila. Biglang, hello, tayo ba ay nagkita na? 0-1 tinig na umabot sa 2 tainga. Si Dlan Qingqiu ay natigilan, si Maiksu naman ay lalong hindi makapaniwala. Sabay silang lumingon at nakita akong papalapit. Bahagya akong nagtataka habang tinitingnan si Dlan Qingqiu. Hindi ba't nakita mo kami? Nagulat na tanong ni Maiksu. Si Dlan Qingqiu ay nagulat din at natigilan. Parehong natahimik ang tatlo sa malabong silid ng piging. Magkakatitigan ang tatlo. Si Maiksu ay tila balisa. Teka, ako ba ito? Aktibo na ba ang kakayahan ko? Bakit niya sila nakikita? Bakit pa siya nakakalapit at nakakausap? Bakit kaya? Si Dlan Qingqiu, bagamat kalmado sa panlabas, ay balisa na sa loob. Nakakainis. Bakit niya kami nakikita? Hindi dapat. Tapos na, nakita na naman niya ako. Hindi pwede, hindi pwede. Kalma lang. Mahigpit na kinuyom ni Dlan Qingqiu ang kanyang kamao. Siya at si Maiksu ay hindi lamang nagtago ng kanilang aura, nagbago pa sila ng anyo. Kahit ako, hindi ko sila agad makikilala. Hindi ko inaasahan na ang makalapit at makausap niya sila ay nakakagulat na, lalo pa ang makita ang kanilang pagbabalakayo, na tila imposible. Bahagya akong nagtataka. Balak ko sanang hanapin si Dlan Qingqiu, ngunit sa isang sulyap, nakita ko ang dalawang nakatayo sa sulok ng silid, na tila kakaiba sa mga ordinaryong tao. Hindi ko masyadong pinapansin si Maiksu, ngunit ang babaeng nakasuot ng sombrero at nakatakip ang mukha ang nagbigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Pagkalapit ko, lalo itong tumindi. Naramdaman ko ang kanyang nagtatakang tingin, kaya bahagyang kumalma si Dlan Qingqiu. Kaya binuka ni Dlan Qingqiu ang kanyang bibig, nagpalit ng isang nakabibighaning tinig, at nagtatakang tumingin sa akin. Ipinakita ng kanyang mga mata ang interes, na tila iniisip kung sino akong batang master o miss ng pamilya na walang galang. Oh, little brother, nagkita na ba tayo dati? Kung sasabihin ko yan, iisipin mo bang binabara kita? Bahagya akong natigilan nang marinig ko ito, at tiningnan ang babaeng nakasuot ng itim na sombrero at hindi makita ang mukha. Gusto kong magsalita, ngunit nag-aalangan. Kakaiba, bagamat hindi akma sa edad ang boses, at mukhang mas matanda pa kaysa kay Qingqiu, bakit pamilyar pa rin? Lalo na pagkatapos niyang magsalita, parang mas pamilyar pa. Sa pag-iisip na ito, umiling ako at bahagyang bumuntong hininga, hindi. Hindi lamang dahil, miss, kahawig mo ang kasintahan ko. Kaya hindi ko napigilang lumapit, iniisip na dumalo rin siya sa piging na ito. Si Dlan Qingqiu ay nagtaka. Bagamat tila hindi napansin ni Gu Haochen ang tunay niyang pagkatao, bakit hindi ako komportable nang marinig ko ang sinabi niya? Nakita ko lamang na nagbago ang kanyang eleganting aura, bahagyang umisi ang kanyang mga labi at mahinang tumawa. Ang kanyang eleganting boses ay nagpalit sa little brother, alam mo ba, ang pamamaraan mo ng pagbabara ay lipas na. Alam mo bang magiging malungkot, malumbay at masaktan ang kasintahan mo sa bahay? Nagulat ako nang marinig ko ito. Tiningnan ko ang babaeng hindi ko makita ang mukha, at pagkatapos ay tiningnan ko si Maiksu sa kanyang tabi. Kaibigan mo ba ito? Bakit ang hilig niya sa sarili? Si Dlan Qingqiu ay nanigas, lumingon para tiningnan si Maiksu na naguguluhan sa tabi. Maiksu, kilala mo ba siya? Bakit ganito? Bakit nakilala ni Gu Haochen si Maiksu? Hindi, dapat bakit hindi ako nakilala ni Gu Haochen? Mahigpit na kinuyom ni Dlan Qingqiu ang kanyang kamao, naghihintay ng sagot ni Maiksu. Si Maiksu sa kabilang banda ay balisa na, dahil hindi niya itinago ang kanyang anyo, kaya normal lamang na makilala ako. Ngunit iyon ay dahil hindi niya inaasahan na ang lugar na kinatatayuan nila ng kanyang master ay matutuklasan ng iba. Umubo si Maiksu, sumunod sa sagot na ibinigay ni Dlan Qingqiu sa kanyang isipan, at sumagot, ito ang asawa ni Dlan Qingqiu, ang pangalan ay Gu Haochen. Si Dlan Qingqiu ay tila nagulat nang marinig ang sagot na ito, maingat akong tiningnan at tumango, ikaw pala ang kasintahan ni Qingqiu.
hindi ko inaasahan na magkikita tayo dito. Kaya nagkamali ako ang ate ni King Q, ang pangalan ko ay Vance Bingning. Ang mga salitang ito ang nagpaguho ng kumpiyansa ko. Sa simula, akala ko ang katabi ni Maiksoy ay si Lance King Q, ngunit nang sabihin niyang siya si Lance Bingning. Lance Bingning? Siya pala ito. Sa orihinal, mayroon pa talagang nakatatandang kapatid na babae si Lance King Q, ang pangalan ay Vance Bingning. Ang taong ito ay lilitaw lamang sa kalagitnaan hanggang sa huling yugto. Mula pa noong bata, ipinadala na siya sa Bingxin Palace sa Ancient Martial World upang magsanay, kaya nakaligtas siya sa massacre noong hating gabi noong taon. Sa huling yugto, si Lance Bingning ay naging pinuno ng Bingxin Palace na may napakalakas na lakas. Nang lumitaw siya, tinalo niya ang grupo ng mga pangunahing tauhan at naging katulong ni Lance King Q. Ngunit pagkatapos matuklasan ng mga tao na siya ay nakikipagsabuatan sa demonyong kulto, kinubkob at pinatay siya ng mga martial artist ng Ancient Martial World. Ang pagkakadiskubre niya sa pakikipagsabuatan niya kay Lance King Q ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito rin ay pakana ni Lance King Q. Dahil nang lumitaw si Lance Bingning, si Lance King Q ay naging masama na dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya at kapatid na babae. Kahit na alam niyang kapatid niya si Lance Bingning, wala siyang anumang emosyonal na koneksyon sa kanya, kaya natural lamang na magkaroon siya ng sikolohiya ng pagsasamantala. Upang samantalahin si Lance Bingning, o sabihin, upang makuha ang buong cultivation base nito, ayan niya tinanggap ang kanyang pagiging kapatid. Naging baliw na si Lance King Q, ang tanging iniisip niya ay maghiganti. Sa paglaon, matapos niyang samantalahin ang lahat kay Lance Bingning, pinili niyang ipagkanulo ito at sipsipin ang buong cultivation base nito, hinahayaan itong puksain ng matuwid na tao. Sa madaling salita, siya ay isang napakaawa-awang tao. Sa kanyang kabataan, ipinadala siya ng kanyang pamilya sa Bingxin Palace upang magsanay ng Bingxin art nang siya ay lumaki at nagtagumpay sa pagsasanay. Nalaman niya na ang kanyang buong pamilya ay namatay, at ang kanyang kapatid na si Lance King Q lamang ang nabubuhay pa. Matapos niyang hanapin si Lance King Q, ipinagkanulo siya nito at sinipsip ang lahat ng kanyang lakas. Matapos sipsipin ni Lance King Q ang cultivation base ni Lance Bingning, natutunan din niya ang Bingxin art at sinanay ito sa perpektong antas, ganap na naging isang taong walang puso at damdamin. Masasabi nating si Lance King Q noon ay naging isang shell na kinokontrol ng ideya ng paghihiganti. Ngunit hindi ko inaasahan na si Lance Bingning ay tatanggap kay Lance King Q ng maaga. Hindi ako sigurado, ngunit bago yon, ngumiti ako kay Lance Bingning na ginagampanan ni Lance King Q. Hello, ate, ako si Gu Hao Chen. Hindi ko rin inaasahan na magkakaroon pa pala si King Q ng kapatid na babae, ngunit pareho kayong nagbigay sa akin ng parehong pakiramdam, kaya nagkamali ako. Pasensya na. Bakit may bigla kang naging maganda ang ugali? Si Lance King Q ay medyo naiinis sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, tumawa siya. Sinong nagsabing magkapatid tayo? Sa pagsasalita, si King Q at ako ay magkababata, kahit ang mga bagay ay pinagsasaluhan namin. Bahagyang yumuko si Lance King Q, dahan-dahang lumapit sa akin hanggang sa magkalapit na ang dalawa, nagkaharap. Mahinang tumawa si Lance King Q, ano sa tingin mo sa akin? Kung gusto mo, pwede kong tanggalin ang sombrero ko para makita mo ang tunay kong mukha. Nang isipin ni Lance King Q na mamumula at mahihiya ako sa kanyang kilos, nakita ko lamang na umatras ako ng ilang hakbang, nagpakita ng isang magalang na ngiti, ate, nagbibiro ka lang. Isa lang ang mahal ko, si King Q. Kung alam kong wala si King Q dito, aalis na ako. Malapit nang mainip ang little wife ko. Pagkasabi nito, hindi na ako naghintay ng reaksyon ni Lance King Q at mabilis akong umalis. Nakita ni Maiksoy na nanigas si Lance King Q doon at hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Mahinahong sinabi ni Lance King Q, okay lang, napakabuti ni Hao Chen, nakapasa na siya sa pagsubok ko sa kanya. Nagulat si Maiksoy, pagkatapos ay nagpakita ng pagsamba sa kanyang mga mata. Ganun pala, Master, sinubukan mo lamang ang katapatan ni Gu Hao Chen, kaya mo ginamit ang paraang ito, para paalisin siya at subukin ang kanyang katapatan. Talagang karapat-dapat kang maging master. Ngunit sa totoo lang, ang puso ni Lance King Q ay nadama na ang matinding kahihiyan, pati na rin ang pagkayamot at hindi pagpayag. Nakakainis. Bagamat ginagampanan niya ang isang karakter na inimbento ko, bakit ako nabigo nang marinig ko si Gu Hao Chen na tumanggi sa akin?
Hindi dapat pumayag si Gu Haochen. Ngunit naglakas loob siyang tanggihan ako. Hindi ba parang nagpapanggap akong ibang tao para saktan ang sarili ko? Sobrang walang katotohanan. Labis na nagalit si Glan Qingqiu sa kanyang puso, nakakainis. Kasalanan ni Gu Haoche. Bakit niya kami natuklasan at lumapit para makipag-usap? Sa pagsasalita, nang matuklasan si Maiksuy, nanginginig ang katawan nito nang marinig ang kanyang banayad na boses. Bakit nawala ng bisa ang iyong kakayahan? Bakit hindi mo itinago ang iyong sarili? Gusto na lang umiyak ni Maiksuy. Nakakainis, Gu Haochen. Hirap na ako. Bumalik ako kay Dan Villinger, nakahawak sa dibdib, ang eksena kanina ay naglalaro pa rin sa isip ko. Napalito ang aking mga mata, hindi ko alam kung bakit, bagamat direktang tinanggihan ko si Gladys Bingning, labis akong nasasaktan sa loob. Ano ba talaga ang nangyayari? Marahan akong bumuntong hininga at sumulyap kay Dan Villinger, na titig sa akin kanina pa. Anong problema sa'yo, ikaw na makulit? Bakit hindi mo na ako tinatawag na bayaw? Agad na nagreklamo si Glan Villinger nang marinig niya ito, sinong makulit? Ikaw talagang isdang walang utak, Gu. Nasaan ka ba? Hinila na sinalan at ang lalaking nakasalamin ng isang grupo ng tao at nagsawa na ako. Kaya hindi na kita tinawag na bayaw. Napangiwi ako, sa harap lamang ng kanyang mga kaibigan niya ako tinatawag na bayaw. Nag-isip ako, ngunit hindi ko pa rin sinabi kay Dan Villinger na mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae, si Gladys Bingning. Sinabi ko na lang na nagpunta ako sa banyo. Nagpakita ng pagdududa si Glen Villinger, ang tagal mo namang nagbanyo. Ngunit masaya pa rin niyang kinuha ang isang plato ng cream puffs at ibinigay sa akin, heto na ang huli. May isang isdang walang utak na gustong agawin sa akin, kaya tinakot ko siya at tumakbo na siya. Nahihiya ang mukha ni Glen Villinger habang sinasabi niya ito. Tiningnan niya ako at nagulat na sumigaw, hindi ko naman sinasadya yon, iniisip ko lang na hindi ba't bumili ka rin ng cream puffs noong nakaraan. Parang gusto rin ito ng ate, kaya gusto kitang magbalot ng ilan para sa kanya. Ang pagkain sa piging na ito, hindi kinakain ng mga matatanda, sayang lang, mas mabuti pang iwi namin. Bahagya akong tumawa nang marinig ko ito. Hindi ko naman iniisip na ang makulit na kapatid ko ay napakabait din pala. Nangunot ang noo ni Dan Villinger nang marinig niya ito at nagreklamo, bakit pakiramdam ko pinagtatawanan mo ako? Pero okay lang, tutal tinulungan mo ako kanina, sabi ko nga. Tila napansin ni Dan Villinger ang isang bagay, ang kanyang mga mata ay kumislap at tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa entablado. Si Lan Zizen na naman. Nang marinig ko ang pangalang ito, mabilis kong inisip ito sa aking isipan, kinukumpirma na hindi siya isa sa mga pangunahing tauhan o anumang pangunahing karakter. Sinundan ko ang tingin ni Dan Villinger at tumingin, nakita ko lamang na may isang lalaking nakatayo sa entablado na may pambihirang hitsura. Hawak niya ang mikropono at nakangiting binati ang lahat, ako si Lan Zizen. Pagkasabi nito, nagdulot ito ng hiyawan ng isang grupo ng mga kababaihan sa ibaba. Kasama si Dan Villinger. Hinila ako ni Dan Villinger, ikaw na isdang walang utak, Gu. Bilisan mo, pumunta tayo sa harap para manood. Nakita kong hindi siya isa sa mga pangunahing tauhan o anumang mahalagang karakter sa orihinal, kaya agad akong nawalan ng interes. Ang taong ito sa orihinal ay isang mababang antas na supporting character na ginamit ng mga pangunahing tauhan para itaas ang favorability ng lead female. Sa totoo lang, wala itong epekto sa pagpapalaganap ng balangkas, ngunit hindi ko mapigilan si Glen Villinger na hilahin ako, kaya wala akong pagpipilian kundi ang hilahin. Kasabay nito, sa madilim na silid ng piging, ilang figura ang mabilis na dumaan. Lahat sila ay lumabas ng silid ng piging. Sinulyapan ni Glan Qingqiu ang direksyon ko at ni Glen Villinger, pagkatapos ay kasama si Maiksuy, na wala sa lugar na ito. Nagsimula ang unang kolektibong aksyon ng organisasyon ng gabi. Matapos kong makita ang pinakamagandang posisyon, umupo ako sa isang upuan ng piging, pinapanood ang sikat na singer na si Lan Zizen na kumakanta sa entablado at mainip na naghikab. Sinulyapan ko si Dan Villinger na may kumikislap na mata na nakatingin kay Lan Zizen na kumakanta sa kabilang dako, at mahinang tumawa, ito ang normal na batang babae sa edad na ito, gustong sumunod sa mga idolo, gustong sumunod sa mga pelikula at puno ng sigasig. Hindi ako natatakot sa anumang bagay. Tumawa ako at inabot ang plato ng prutas sa mesa.
Gusto kong kumuha ng ilang merienda para tikman at pakinggan kung ano ang antas ng musika sa mundong ito. Ang resulta, tila may nahawakan akong kamay na umaabot din. Anong ginagawa mo? Isang nagulat at galit na boses ang tumunog. Tiningnan ko, nakita ko lamang ang isang babaeng may namamagang pisngi na nakaupo doon na may yelo sa kanyang pisngi. Tiningnan ko siya at mahinang tumawa sa aking puso. Miss Yan, ikaw na naman? Yan King King. Ang kanyang pisngi ay namamagang pa rin sa sakit, galit na tinitingnan ako. Hindi lamang siya umupo sa tabi ko na may mga bodyguard sa ilalim niya, kumakain pa ako ng mga merienda nang hindi nag-aalala. Ang mas mahalaga pa ay ang sinabi niya, na tila nakaupo siya dito sa unang pagkakataon. Huwag kang magkamali, gusto lamang ng little wife ko na makinig ng kanta, hinila ako rito. Nakita ko ang isang bakanting upuan, kaya natural akong umupo. Nakita ko na agad si Yan King King na nakaupo doon, kaya sinadya kong akayin si Tladling Air para ilapit ako rito. Suminghal lamang si Yan King King tungkol dito. Hindi ko akalain na dahil lamang sa isang babae, kaya ng batang master na siguro nabugbugin ang maraming young master at miss ng mga pamilya. Pati na rin ang maraming nakatatandang henerasyon ay napatumba niya sa lupa. Ngunit hindi iyon ang punto. Nakita lamang si Yan King King na galit na itinuro ang kanyang kaliwang pisngi na may buto. Naglakas loob kang saktan ang mukha ng miss na ito. Alam mo bang magkaibigan ang mga nakatatandang henerasyon ng aming mga pamilya? Kung ayaw mong malaman ng tatay ko na sinaktan mo ako, humingi ka ng tawad sa akin. Tiningnan ko si Yan King King na may mukhang anong pakialam ko. Sinong nakakitang sinaktan kita? Malinaw na kusang inilapit mo ang mukha mo sa kamay ko. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking kamay na may masamang ekspresyon at sinabi, tingnan mo itong kamay ko, ang pangalan nito ay Tiuhu. Galit na galit ito sa naririnig ang mga salitang bigyan mo ako ng kaunting kahihiyan. Hindi komportable ang ekspresyon ni Yan King King at umatras ng kaunti habang tinatakpan ang kanyang mukha. Bastardo! Sinong maniniwala sa'yo? Ibinaba ko ang aking kamay at nagpalit ng komportableng posisyon, sinulyapan si Yan King King. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta ka rito para magpaliwanag? Hindi mo ba alam na mainit ang ulo ko noong panahong iyon? Isaalang-alang mo ang sitwasyon. Hindi, tama. Hindi ko kasalanan na nasaktan ka. Sa mga salitang iyon, sinabi ko ng may katuwiran dahil lamang sa iginigit mong pigilan ako, kaya nangyari ang ganitong bagay. Sa madaling salita, lahat ng kasalanang ito ay dapat ibuntun sa'yo. Pagkasabi nito, naisip ko ang isang bagay, binuka ko ang aking bibig. Dapat mong malaman na ang pagsakit ko sa iyo ay hindi nangangahulugang mali ako. Natigilan si Yan King King sa lugar. Hindi komportable ang kanyang ekspresyon, itinuro ako at nautal. Hindi siya makapagsalita. Hindi na matiis ng mga bodyguard sa likod ni Yan King King at nagsalita. Sobrang-sobra na ang ginagawa mo, young master. Pagkasabi ng mga salitang iyon, malamig ko silang tiningnan at sinabi, tumahimik kayo. Sa inyo ba nakikialam? Agad na tumahimik ang mga bodyguard. Naiisip na ni Yan King King ang masyadong magulo. Umiling siya at sinabi, kahit na. Ang bagay na iyon ay kasalanan ko, ngunit isang bagay ang tiyak na kasalanan mo. Dapat kang humingi ng tawad sa akin dahil doon. Hihi! Dumating na ba tayo doon? Hindi nagbago ang aking ekspresyon, tumawa ako sa aking puso. Si Yan King King, ang yaong miss ng pamilya at nakapantay ng pamilya Gu, ay malinaw na maaaring gumawa ng isang kayamanan ng may kapayapaan ng isip, ngunit may pangarap siyang maging isang mang-aawit, na maging pinakasikat na Queen of Heaven na mang-aawit. Siya ay may pagmamahal sa sarili sa kanyang kagandahan at napakatiwala. Kaya lumaki rin siya sa industriya ng entertainment. Hindi naman ganoon kabihira na ang isang mang-aawit ay umabante sa industriya ng entertainment. Gusto niyang gumawa ng mga drama sa TV at maging isang Queen of Heaven na mang-aawit na pinakasikat at pagkatapos ay maging isang Queen of Film sa industriya ng entertainment. Sa orihinal, ang taong ito ay isa rin sa harem group ni Xiaoling at nagkaroon ng pagmamahal kay Xiaoling dahil sa iba't ibang bagay. Mayroon din siyang sikretong hindi alam ng sinuman. Iyon ay, siya ay isang ito ang sikretong hindi natuklasan ni Xiaoling sa orihinal. Dahil si Xiaoling ay isang idiot na may sigasig at naniniwala na gusto ni Yan King King ang kanyang mga katangian ng kabutihan.
Ang totoo ay iyon ay dahil naakit si Yan Qingqing sa kalakasan ng dominanteng tao na hindi sinasadyang naitala. Nakalulungkot lang na hindi maintindihan ni Xiaoling. Kapag siya at si Yan Qingqing ay magkasama, palaging nagsasalita ng mahina, na nagiging sanhi ng ilang pagpapakita ng pagkadisgusto kay Xiaoling sa orihinal. Ang pangunahing layunin ay upang pasiglahin ang galit ng kabilang partido, upang tratuhin siya ng may kapangyarihan. Napakalungkot, hanggang sa katapusan, pinatay ni Wen Qingqiu ang harem, si Xiaoling ay hindi gaanong nagtaas ng kanyang boses upang makipag-usap sa harem. Sa madaling salita, nang makita ko si Yan Qingqing sa unang pagkakataon, nakilala ko na siya agad. Ang kanyang figura at ang nakita ko nang ako ay nag-jogging sa umaga kamakailan ay parehong magkapareho. Pinagsama sa katotohanang si Yan Qingqing sa orihinal ay nasa Tianhu Villa, ang taong ito ay si Yan Qingqing sa orihinal. Sa pag-iisip nito, itinaas ko ang mga sulok ng aking bibig at tumawa, anong problema? Iyon ba yung minumura kita bilang isang pangit? Paliit ng paliit ang boses ni Yan Qingqing, tila hindi niya gustong sabihin ang dalawang salitang iyon. Agad pagkatapos, bago marinig ni Yan Qingqing ang aking paghingi ng tawad, biglang, isang interesado na boses ang dumating sa kanyang tainga. Agad pagkatapos, naramdaman ni Yan Qingqing na ang kanyang baba ay pinisil ng puwersa ng isang tao at pinilipit sa gilid. Sinundan niya at tiningnan, nakita niya akong puwersahang pinipisil ang kanyang baba at tinitingnan ang kanyang mukha na may pananakop. Yaong Master Gu, pakiusap pakawalan mo ang Yaong Miss. Ang mga bodyguard sa likod ay nataranta at gustong pigilan ako, ngunit sumigaw si Yan Qingqing. Maghintay ka. Hindi kayo ang dapat magsalita dito. Agad na nanigas ang mga salitang ito sa lugar at maaari lamang panoorin ang Yaong Master na sigu nasaktan ang kanilang Yaong Miss. Tiningnan ako ni Yan Qingqing na mabilis na tumitibok ang puso. Anong gusto mong gawin? Medyo nanginginig ang boses ni Yan Qingqing at hindi komportable, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nagkakapit-bisig. Mukha siyang kalmado sa panlabas, ngunit lumilitaw sa kanyang mukha ang isang hindi komportable na hitsura. Ang kanyang mga mata ay mapanakop at pagkatapos tingnang mabuti, gwapo talaga si Gu Haochen. Ang kanyang mga kamay ay napakaganda rin, ang kanyang dibdib ay bumababa at bumababa. Pagkatapos ay nakita niya akong binitiwan, tiningnan si Yan Qingqing na may kahulugan, isang malalim na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, tingnang mabuti, maganda ka talaga. Sige, binabawi ko ang sinabi ko dati na pangit ka. Nang marinig ito ni Yan Qingqing, ipinikit niya ang kanyang mga labi, tinititigan ako, huminga ng malalim, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili at pagkatapos ay tumalikod. Mabuti. Kunwari akong hindi napansin ang abnormalidad ni Yan Qingqing, sinulyapan si Lan Zizhen sa entablado at mahinang tumawa. Pakinggan mo kung paano kumanta ang mga tao. Naaalala ko na hindi ka ba sikat na mga awit? Nang marinig ito ni Yan Qingqing, sinulyapan niya si Lan Zizhen at pagkatapos ay isinara ang kanyang bibig. Ang taong ito ay isang star ng trapiko lamang na pinalaki. Pakiusap, huwag mong tawagin ang ganitong uri ng idol na mga awit, okay? Ang ganitong uri ng tao ay lahat ay malaking produkto ng linya ng pagpupulong ng variety show ng idolo. Iyon lamang ay si Lan Zizhen ay may ilang koneksyon sa likod niya, kaya siya lamang ang naging kapansin-pansin at sikat ngayon. Pagkasabi nito, medyo sumakit ang ulo ni Yan Qingqing. Ang pinakamahalagang bagay ay dahil lamang sa kanyang pakikipagtulungan sa akin sa isang drama sa paaralan, nakadikit na siya sa akin. Malapit na akong mamatay sa iritasyon. Nang marinig ko ito, sinabi ko sa aking puso, tulad nga ng sa orihinal. Si Danziling Air ay nanonood ng palabas, ngunit nararamdaman na unti-unting bumababa ang excitement sa kanyang puso. Nag-aalala si Danziling Air, bakit sobrang pangit? Malinaw na si Lan Zizhen ang idol na pinakagusto ko. Magaling din siyang kumanta, bumili pa ako ng maraming album niya, ngunit ngayon, bakit ang pangit pakinggan ng Lev? Hindi pa kasing galing ng bayaw ko kumanta. Bulong ni Danziling Air at hindi sinasadyang hinanap ang figura ko. Sa huli, nakita niya akong nakikipag-usap ng masaya sa isang magandang babae. Agad na naramdaman niya ang kanyang puso na nasaktan. Pangangaliwa. Iyon ay pangangaliwa. Nakakainis. Si Lan Zizhen sa entablado, kahit na kumakanta siya, ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Yan Qingqing sa ibaba. Nang makita niya ang marahas na gangster na iyon, naglakas loob siyang umupo sa tabi ng taong gusto niya at hawakan pa siya.
Sa totoo lang, hindi na napigilan ni Lan Zizen at gustong sumumpa. Ngunit gaano man katanga, hindi siya maaaring gumawa ng pampublikong kaguluhan. Sinulyapan niya ang babae sa ibaba na kasama ang marahas na gangster. Hindi alam ni Lan Zizen kung ano ang iniisip, kaya mas lalo siyang naging masigasig sa pag-awit. Natapos ang isang kanta. Nang isipin ng lahat na patuloy na aawit si Lan Zizen, nakita lamang nila ang isang mahinang boses. Lahat, susunod, may isang maliit na aktibidad. Gusto kong mag-imbita ng isang maswerteng manonood sa entablado upang kumanta kasama ako. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at tumingin kay Dan Ling-er sa ibaba. Miss, gusto mo bang makipag-show sa akin sa entablado? Ngunit iwinagayway ni Dan Ling-er ang kanyang kamay na hindi gusto. Napiit ang bibig ni Lan Zizen. Nahihiya at nagtataka siya na tiningnan ang kabilang partido. Iyon hindi ka ba fan ko? Pagkatapos ay narinig lamang si Dan Ling-er na nahihiyang nagsabi dahil pangit ako kumanta. Bumuntong hininga si Lan Zizen at tumawa, okay lang, hindi mahalaga kung pangit kang kumanta. Ang mahalaga ay ang pakikipag-ugnayan. Umiling pa rin si Dan Ling-er. Nag-isip siya, nagmadali siyang tumakbo sa aking tabi at sa ilalim ng nagtataka kong ekspresyon, hinila niya ako at sumigaw, bayaw, magaling kang kumanta, hayaan mo siyang kumanta. Ako ay nag-iisip kung paano gumawa ng susunod na hakbang upang agad na mapagsalita si Ian Kingking. Si Ian Kingking ay natigilan. Tiningnan ko si Dan Ling-er ng mahinahon, at si Dan Ling-er din ay siniraan ako pagkatapos ng matagumpay na pakikipagsabwatan. Biglang tiningnan ako ni Ian Kingking, alam mo pa bang kumanta? Kumibit balikat ako, alam ko ng kaunti lang. Hinila na ako ni Dan Ling-er sa entablado. Sa sandaling ito, sa presidential suite ng hotel, nadama ng Imperial Yanwang Power Hall Master na si Yanwang ang labis na pag-aalala. Ngayon ay malubha siyang nasugatan at maaaring hindi siya magtagal. Ngayon ay gusto na lamang niyang pumili ng isang tao na maaaring gampanan ang papel ng Imperial Yanwang Power Hall Master sa lalong madaling panahon. Silong sa itian ang pinakapinahahalagahan niyang ampon. Mahusay ang cultivation talent, ngunit ang pag-ugali ay masyadong mainit. Kung kaya niyang kalmado ang kanyang cultivation, sa hinaharap ay tiyak na aabot siya sa parehong taas ko. Ngunit matagal na bago niya natuklasan ang kanyang ampon, silong sa itian na nagkakonsaba sa Tianfang. Ang mga natitirang ampon ay may magagandang ugali, ngunit ang kanilang talento sa huli ay napakababa. Sa pag-iisip nito, umubo siya dahil sa lihim na pinsala sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang lahat. Pagkatapos ibigay ang Imperial Yanwang Power Hall kay Long Zaishan, hindi niya napansin na sa isang madilim na sulok ng silid, may isang tao na masamang nakatitig sa kabilang partido. Sa panig ni Maiksui, tiningnan niya si Dan King-kyu. Master, natagpuan ko na ang target. Tumango ng bahagya si Dan King-kyu, ngunit tumingin siya sa entablado. Nangunot ang kanyang noo habang tinitingnan ako na hinila ni Dan Ling-er sa entablado. Mahinahong sinabi ni Dan King-kyu, maghintay pa ng kaunti. Sa listahan ng programa ng Piging, may isang imbitasyon para sa mga tagahanga sa ibaba ng entablado na makipag-ugnayan. Natigilan si Maiksui at pagkatapos ay umiling, walang show na ito. Dapat itong pagtatanghal ni Lan Zizen mag-isa, ngunit paminsan-minsan, may mga pagkakataon din na ang mga bituin, para pasiglahin ang kapaligiran, ay nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga sa ibaba ng entablado. Tiningnan ni Dan King-kyu si Lan Zizen at sinabing, ang programa ay lahat ay nakatakda, mayroon itong mga trick. Nang marinig ito ni Maiksui, nanginginig ang kanyang katawan at pagkatapos ay nagpakita ng mapanirang paningin sa kanyang mukha. Ganun pala. Dahil ito ang piging na inorganisa ng Imperial Yanwang Power Hall, ang mga programang ito ay lahat ay nakatakdang nilalaman at takdang oras. Kapag ang isang tao ay gumawa ng kakaibang aksyon dito, sa likod nito, may tagubili ng Imperial Yanwang Power Hall. Depende lamang sa detalyeng ito, masusuri niya ang mga bagay na ito. Karapat-dapat talaga sa master. Sa pag-iisip nito, agad na sinasalamin ni Maiksui ang sitwasyon sa lahat. Agad na nagbantay ang lahat ng miyembro ng organisasyon ng gabi sa entablado at ng masama kay Lan Zizen, natatakot na ihahayag ng kabilang partido ang layunin na saktan si Dan Ling-er. Sa entablado, nanginig ang buong katawan ni Lan Zizen. Tiningnan niya akong pumunta sa entablado, ang kanyang puso ay nadama ang isang pagsiklab ng excitement.
Paano makakaawit ang isang lalaking mayaman sa mga mayayaman ng isang magandang kanta? Sa pag-iisip nito, nakangiting sinabi niya sa akin na lumapit sa entablado, "Hello. Mamaya kakanta ako ng isang pangungusap at kakanta ka ng isang pangungusap. Paano yan? Pumili ng isang kanta na pamilyar ka." Nang marinig ito, sinulyapan ko ang kabilang partido at pagkatapos ay umiling, hindi na kailangan. Pagkatapos, sa ilalim ng medyo naninigas na paningin ng kabilang partido, umupo ako sa piano. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat. Si Lan Zizendin ay nainsulto ng paraan ng pagpapakita ng pagwawalang bahala na ito sa akin. Galit na kinuyom ang mikropono sa kanyang kamay. "Bastardo! Hihintayin ko at makikita kung paano ka magmumukhang pangit mamaya." Si Yan Kingking din ay nalilito sa eksenang ito. Sinulyapan niya si Klangling-er at sinabi, "Hey, marunong bang kumanta si Gu Haochen?" Nang marinig ito, mayabang na itinaas ni Klangling-er ang kanyang ulo, mahusay siya kumanta. Hindi naniwala si Yan Kingking. Nakarinig na siya ng masyadong maraming salitang ito. Hindi siya naniwala na isang mayaman na lalaki ang maaaring kumanta ng napakagandang kanta. Hindi rin naniwala si Ted Vienth. Kahit papaano, hindi pa ako nakakakanta sa kanyang harapan. Kung talagang mahusay ako kumanta, siguro ay nakakanta na ako. Ngunit hindi mahalaga kung pakikinggan ko. Sa pag-iisip, tiningnan ng lahat ang nasa entablado. Pagkatapos na masubukan ko ang tunog, bahagya kong itinaas ang mga sulok ng aking bibig, sinabi ko sa mga tao sa ibaba ng entablado. Ang aking mababang boses ay dumating sa tainga ng bawat isa, susunod di. Gusto kong kumanta ng isang kantang gawa ko mismo, na inaalay ko sa aking mahal na hindi nakapunta sa aking event. Pagkasabi ko nito, sinimulan kong tumugtog ng piano. Tumunog ang mga piyesa ng piano at nagsimula na ring tumugtog ang banda. Isang instrumentong panimula na hindi pa naririnig ng sinuman ang umalinggao sa buong banquet hall. Bahagyang ang nagulat ang lahat. Bahagyang kinikilig si Klangling-er. Ate Jean, dali-dali niyang tiningnan si Yan Kingking na natigilan din sa kanyang tabi. "Mayroon ka bang telepono? Ipahiram mo sa akin." Sa kabilang banda, bahagyang nag-aalala si Glance Kingkyu habang tinitingnan ako. Anong nangyayari? Anong sinasabi ni Gu Haochen? Mahal na hindi dumating sa event? Mabilis na tumibok ang puso ni Glance Kingkyu. Ang ekspresyon sa ilalim ng kanyang sombrero ay unti-unting naging hindi komportable. Sinasabi ba niya sa akin yan? Sa sumunod na segundo, sa sandaling naabot ng introductory melody ang isang partikular na nota, binuka ko ang aking bibig para kumanta. Ang banal na boses na iyon, kasama ang banal na kanta, ay dumating sa tainga ng bawat isa. Sa ilang pangungusap lamang, ang maingay na banquet hall ay biglang tumahimik. Lahat sila ay tumitig sa akin sa entablado na may gulat, na may hindi ka panipaniwalang hitsura sa kanilang mga mata. Ganoon kaganda ang awitin. Natigilan si Glance Kingkyu at hindi mapigilang hawakan ang kanyang dibdib. Ilang pangungusap lamang, ngunit bakit kaya nagugulo ang kanyang puso? Sa kanyang isipan, naalala niyang sinabi ko na ito ay isang kantang inaalay sa kanya. Kinagat ni Glance Kingkyu ang kanyang labi. Tiningnan niya ako sa entablado. Bagamat hindi niya makita ang mukha ng kabilang partido, ang mapagkukunan ng buhay sa katawan ng kabilang partido, sa sandaling ito, ay mukhang nakakasilaw sa kanyang mga mata. Ginawa nitong hindi niya ito makalimutan sa isang tingin. Ang malambing na melodya ay nanatili sa tainga ng lahat, na sinamahan ng aking banal na kakayahan sa pag-awit, na nagtulak sa lahat na hindi mapigilang sumama dito. Nakahiram na si Klangling-er ng telepono, kay Yan Kingking at masayang binuksan ang function ng video recording. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang tinitingnan ako. Hindi niya namalayan na ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. Ang galing ng bayaw ko. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Yan Kingking sa entablado habang tumutugtog ng piano at kumakanta. Narinig na niya. Sa sandaling binuka ko ang aking bibig, agad siyang tumugon. Ang boses ng taong ito at ang kantang na-upload online ay parehong magkapareho. Siya nga. Medyo nasiraan ng loob si Yan Kingking sa kanyang puso. Hindi ko akalain na ang aking haka-haka na kalaban ay ako pala. At ang taong iyon noon ay may ginawa sa kanya. Hindi alam ni Yan Kingking kung ano ang iniisip, dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi niya na sinampal ko. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naglabo.
Sa kanyang tainga, ang boses ko ay umalingaw-ngaw, pati na rin ang mapanakop na tingin ng kabilang partido. Hindi niya mapigilan ang pagdikit ng kanyang mga binti. Nanginig din si Xded Viens. Sa sandaling binuka ko ang aking bibig para kumanta, naintindihan niya na nagkamali siya nang hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam ang kumanta, ngunit kumakanta akong napakagaling, ngunit hindi pa ako kumanta sa kanyang harapan. Hanggang ngayon palang ipinakita ko ito. Biglang nakaramdam ng pagkayamot si Xded Viens. Nilagok niya ang alak sa kanyang baso, at sa kanyang mga mata, ang eleganteng posisyon ko sa piano ay may bahid ng paghanga at panghihinayang. Napansin ni Xiaoling ang abnormalidad ni Xded Viens at pumunta upang aliwin. Viens, okay ka lang ba? Okay lang, huwag kang magsalita, hayaan mo akong tahimik na tapusin ang kantang ito. Umiling si Xded Viens, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na tinatamasa ang musika. Tumango si Xiaoling nang marinig niya ito, ngunit nang tumingin siya sa akin, isang komplikadong sinag ang lumabas sa kanyang mga mata. Ipinikit ni Xded Viens ang kanyang mga mata, ngunit tumulo ang luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya mapigilang takpan ang kanyang mukha sa mesa sa maingay na lugar na ito, umiiyak. Bakit ko ganoon tratuhin si Gu Haochen sa simula? Kung pumayag ako sa simula na maging kasama si Gu Haochen, ang awiting ito ba ay kinakanta sa akin? Nakita ni Xiaoling si Xded Viens na umiiyak ng husto at nagmukhang medyo naguguluhan. Maaari lamang niyang aliwin si Biking Diris na nakatingin sa akin na nag-iisip ng isang bagay sa kanyang isipan. Mahigpit niyang kinuyom ang jade pendant sa kanyang dibdib. Nadama ni Maiksui ang isang kurot ng pagkabigla. Hindi ko akalain na ang pagkanta ko ay napakagaling. Instinctively siyang tumingin kay Dan King-kyu, gustong makita kung ano ang magiging reaksyon ng master. Bilang resulta, nakita lamang niya na walang nagbago sa kanyang ekspresyon, kahit na ang tono ay napakatahimik. Umalis na tayo, Maiksu. Lumalabas na walang mangyayari, ituloy ang mga aksyon. Pagkasabi nito, naglakad siya sa labas ng banquet hall. Naramdaman din ni Maiksui ang lubos na paghanga. Karapat-dapat sa master, dahil sa simula pa lang, itinuring lang ako bilang isang tau-tauhan, kaya natural lamang na hindi maapektuhan ng pamamaraang ito ng kalaban. Pinunasan niya ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Kailangan ko ring matuto sa master. Ngunit hindi napansin ni Maiksui na sa mukha sa ilalim ng sombrero ni Dan King-kyu, puno na rin ito ng namumulang kulay. Sa sandaling ipinag-utos ni Maiksui si Dan King-kyu, agad na kumilos ang lahat ng miyembro. Si Bailin sa kanyang isipan ay lubhang nag-aatubili pa ring tapusin ang kantang inaawit ko, ngunit ang utos ng master ay mas mahalaga. Bagamat isa kang makunat na ulo, ngunit ang pagkanta ay masarap. Sige, umalis ka para sa akin, kailangan ka pa ng hall master ng Imperial Yanwang Power Hall. Hinila ni Bailin si In Ren Zai, na nasa estado pa rin ang pagkalito at nasa isang nababalabag na estado, at umalis sa banquet hall. Pagkatapos kumanta ng isang kanta, bumaba na ako sa entablado. Kung walang paghahambing, walang sakit. Pagdating ng panahon para muling kumanta si Lan Zizen, wala nang bumibili ng tiket. Sa huli, naimbitahan lamang siya ng mga empleyado ng hotel na bumaba. Nagpatuloy ang banquet performance. Maraming tao ang gustong magbayad ng pera para imbitahan akong kumanta ng ilang kanta, ngunit hindi ako kulang sa pera. Ngunit nakabuo rin ako ng mga kaibigan sa isang grupo ng mga pinuno ng pamilya o batang yaong master miss na itinuring na paraan para baguhin ang ilang mga dating paghuhusga at reputasyon. Ang mga taong may discernment ay matagal nang nakaupo sa tabi ni Linger, nagdagdag ng isa pang upuan. Matapos kong pakitunguhan ang mga taong iyon, umupo ako sa tabi ni Linger na may pagod sa aking mukha. Nakikita ang aking pagod na mukha, bagamat naramdaman ni Linger sa kanyang puso na medyo nagsisisi siya sa paghila sa akin para kumanta, ngunit nang maalala niya ang aking boses sa pagkanta, hindi niya mapigilang tumawa. Ang galing-galing mo kumanta, bayaw. Ilang tao ang iyong nasakop sa isang iglap. Tinititigan ko si Linger na may nakakatuwang mukha. Ang demonyong batang babae ay naglakas loob na linlangin ako. Mahina akong bumuntong hininga, sige na. Ngunit ito rin ay isang magandang bagay, hindi bababasa, na bago ko ang aking impresyon sa puso ng iba. Sinulyapan ko ang grupong iyon ng mga tao, at marami sa kanila ay nakikilala ko rin.
Sinasadya at hindi sinasadyang tumingin si Yan Qingqing sa akin, ngunit ikinainis nito na si Claude Ling-er ay nainip. Mukha namang dismayado si Yan Qingqing. Tiningnan ni Yan Qingqing si Claude Ling-er na mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Sinabi ng kabilang partido na hindi niya dala ang kanyang telepono, kaya hiniram niya ang kanyang telepono para mag-record ng video para sa akin. Hindi alam ni Yan Qingqing kung ano ang iniisip at umubo siya kay Yan Ling-er. Ah, kapatid na babae Ling-er, magkaibigan tayo, kumusta yan? Kapag nakauwi ka na, padadalhan kita ng video na ni-record mo para sa akin. Sa panig na ito, natigilan agad si Claude Ling-er nang marinig niya ang mga salitang ito. Tama nga. Ibinigay niya ang telepono kay Yan Qingqing, masayang tumango, okay, pag-uwi ko, makikipagkaibigan ako sayo. Nalaman ko na ang tungkol sa telepono, kaya hindi ako nag-atubiling sabihin ito. Nakita ang matagumpay na plano, nakipag-usap na si Yan Qingqing kay Claude Ling-er. Sa panahon ng pakikipag-usap, sinasadya at hindi sinasadyang hinuhukay niya ang mga salita ng kabilang partido. Sa pagkakita nito, nag-isip-isip ako at hindi ito pinigilan. Pagkatapos ng lahat, ang panig ni Yan Qingqing ay isa ring lead na kailangang bigyang pansin. Tama, sa pagsasalita tungkol dito, hindi ko alam kung paano kumilos ang organisasyon ng gabi. Sa pag-iisip pa lang tungkol dito, isang natatakot na boses ang tumunog sa aking tainga. Hokye! Sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita ko lamang si Long Zaiqian na may ekspresyon ng takot na lumapit sa kanyang tabi. Sa tabi ni Long Zaiqian, medyo nagulat ako, tumingin sa paligid at hindi nakita ang bodyguard ng kabilang partido, kaya medyo hindi ko maintindihan at tinanong, anong ginagawa mo? Nanginginig ang buong katawan ni Long Zaiqian. Hinila niya ako gamit ang isang kamay. Makinig ka sa akin, isang grupo ng mga baliw ang pumasok sa silid ng aking ama. Nakita ko na sa kamera ng surveillance habang sinisira ang mga materyales ng Tianfang. Hindi ba ang mga baliw ay mga tauhan ni King Qiu?